Sa iba pang balita, ibinahagi ng mga nanalong Queens Isabela 2026 ang kanilang advokasya para sa pagpapalakas ng turismo sa lalawigan. Sa ginanap na press conference kahapon ika-25 ng Enero sa SM City, Kawayan, ibinahagi ni na Queen Isabela 2026 Prima Joy Alamban at Queen Isabela Culture and the Arts Zachary Zea Beauford na isa sa kanilang advokasya ay ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral na Isabeleño. Kaugnay rin dito ay ang pagkakaroon ng financial support hindi lamang sa mga tertiary level kundi maging sa mga elementarya. Bukod dito, ibinahagi rin ni Beaufort na mahalaga ang edukasyon para sa pagpapanatili ng kultura ng mga taga-Isabela. Education is always the key. For me, I believe education is always the answer to most of our problems. And with that, I think through education, we can teach our fellow youth that no matter where life takes us, we can always invite innovation into our lives, but we always have to root down and look back. We should always be grounded with humility and know where we came from. If we are aware of our roots and where we really stand in life, then I don't think that advancements would make us forget who we really are, and our culture and the arts will always be remembered. Para naman kay Queen Isabela second runner-up Christine Jane Alvarado, sinabi nitong women empowerment ang isa sa kanyang advokasya na naglalayong palakasin ang kakayahan, kumpiyansa at pakikilahok ng kababaihan sa lipunan. Sinabi rin nito na bilang isang aeromechanic, magagamit niya ang kanyang propesyon sa pagpapalakas ng turismo ng Isabela. And just by carrying our stories, that to every people that I work with, and to also invite them to experience our festivals and to visit our places, to meet our people, and to taste our local foods. Sinabi rin ni Queen Isabela Tourism Sandrine Cristobal na tungkulin umano niya bilang may hawak na sa titulo na magbigay ng tamang impormasyon sa publiko upang maiwasan ang paglaganap ng fake news sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. World where misinformation spreads faster than the truth, it is my responsibility as your Queen Isabela Tourism to stop that behavior, and I would take responsibility in promoting awareness, especially on the tourism and culture and the arts of the Isabelians. And actually, I am a part of the Gadang community. I am a member of the Gadang tribe, and I take pride in collaborating with them, especially in the weaving communities. I would specifically collaborate with the DOST Philippine Textile Research Institute to promote the products of our weaving communities, to show my support and respect to the Gadang tribe and all of the weaving communities. Nagpasalamat naman si Queen Isabela 2026 sa kanyang mga taga-suporta at tiniyak ang pagbibigay ng karangalan sa buong lalawigan. All of my supporters, thank you so much po, especially sa mga Tamawinians. Maraming salamat po sa pagpupuyat, paghihintay at pagsuporta. Thank you so much. Rest assured that I will do my best to bring honor not just to our municipality but to the whole province itself. Maraming salamat din po sa mga taong kahit hindi taga-municipality namin that night, sumuporta din po sa journey ko nung gabi ng coronation night. Maraming salamat po. Super na-appreciate ko po ang mga applause nyo. Salamat po. And I'll do my best para makapagbigay ng honor and makapagbigay ng bagong karangalan sa ating probinsya. IFM News.